Ito na yung screen ko dyan sa inyo. Morning po, yes po, sir. Okay. Good morning. So ito yung ating continuation ng ating lecture last time. So ito ay example number 9. So ito ay yung 4-bus system. So itong given is yung nasa figure 6. Ito yung one-line diagram. And then i-convert natin into reactance diagram. So itong reactance diagram na yan or impedance diagram ay i-convert naman natin into admittance diagram dahil ang kailangan natin ay admittances. So, yan. So itong mga nandito, so ito halimbawa ang given ay pagka meron kang given na impedances, i-simplify mo muna ito bago mo kuhain yung inverse. So itong mga ito, yung mga yan, naka-series yan. So ito ay J1.25. So pagka pinuha mo yung kanyang admittance dito, dapat yun ay ang kanyang admittance, yung kanyang admittance dyan ay 1 over Z. So ito ay 1 over J1.25. So which is negative J 0.8. So kumbaga, bago mo yan kuhain yung admittance nito, kailangan i-simplify mo muna. Kung merong naka-series, kung merong naka-parallel, i-simplify mo muna bago mo kuhain yung admittance. Dito kasi sa ating given na sa previous example, ayun. Doon sa previous example, wala yung ayan. Dito sa previous example, ang given na impedance or reactance natin ay wala namang naka-series, wala namang naka-parallel. So, direkta natin kinuha yung admittances. So, dito, ang ating gagawin ay simplify mo muna yung mga naka-series. Ayan, ito, naka-series ito, simplify mo muna. Then, saka mo kuhain yung inverse niya, which is negative J 0.8. So, dito, ingat lang doon. Kasi pag ang ginawa mo ay inverse ng 1.15 plus inverse ng 0.1 ay mali yan. Kapag tinry nyo yan, iba ang mag-isip dyan. Hindi yan negative J 0.8. Kasi hindi na yun series mo muna bago mo kuhain yung kanyang inverse. So, pag nakuha mo yung series nito, yung inverse mo, ito na yung magiging admittance niya. Negative J 0.8. Kasi ay para-para naman silang negative J 0.8. Tapos yung 0.25 ay magiging negative J 0.4. Yung 0.2 magiging negative J 0.5. Yan. So ito ay itong voltage source naka-series sa impedance. Pag ginawa mo yung inverse niya, yung current source, yung voltage source nagiging current source. And then nakaparallel na sa kanya yung admittance. So anyway, yan naman ay pag kinuha mo yung CTH, yun namang current source ay ma-open lang din. So, okay lang din. So, ito na yung ating nakuhang value ng admittances. Simplify mo muna bago mo kahain yung admittance diagram. And then, ito na yung ating admittances. Ngayon, itong admittance na ito, kunin na natin yung Y-bus. Again, since ito ay ang Y-bus ay ito ay 4 buses, hindi kasali yung 0 or yung reference bus. So kaya ito ay 4 buses. So ito ay meron ka dapat na ang Y-bus mo ay dapat ay 4 by 4 matrix.
gagawin na natin yung kanya. At meron siya dito. Alan, So, nalagyan mo. sa game na sunod. Sige. Wala ka din ang aking tuto. So, ito ang gagawa natin ng Y-bus. So, ano ba yung laman ng Y-bus? So, dapat yan ay 4x4 ang size. So, ito ay Y11, Y12, Y4, Y22, Y24. Sige nga. Ano yung magiging mga diagonal elements niya? So, yung mga Y11, ano yung mga nakakonect sa kanya? Ito sa bus 1, ang nakakonect ay ito 8.4, 5. So, ito ay negative J, ano yan, 9.8. Okay pa tayo? Nandiyan pa? So, gawin nyo habang ginagawa ko. So, gawin nyo na din. Para baka mauna kayong send nyo lang dito sa chat box yung inyong magiging sagot. Sige. So, negative 4, 5, 9, 9.8. Yun ang sa 1. Tapos sa bus 2. Ang Y22. Ang Y22 ay saan yun? Ito. 8.5, 5, tsaka 8. Negative J 8.3. 5.33. Y33 ay ano nakakonect sa kanya? 4, 12, 14.5, and 15.3. Tapos ay Y44. Ano ang Y44? Yan. So, 5, 8, tsaka 5. Lahat ng nasa Negative J, 8. Sabihin niyo pag may mali ha. May pag concept niya. Yan, dito. So, itong ating mga off diagonal. So, Y12 equal lang naman ito sa Y21. Yung Y12 ay between 1 to 2. Wala silang direct connection kasi dumaan pa ng 3. So, ang Y12 ay 0. So, walang direct connection between 1 and 2. And then, Y13 ay equal sa Y31. Alin yun? Ayun, itong negative J4. Tama? Ito na. Isa lang negative J4. So, negative, tapos yung negative J4. Kaya yung, kung ano man yung value nun ay ini-negative. Positive J4 na. Kaya nga. Babalik pa. Ang ini-negative mo ay yung mga off diagonal. So, the same procedure lang naman yan. Dumami nga lang yung bases. And then, Y14 equal yun sa Y41. And then yung Y41, ayun. Negative J5. So, negative of negative J5. So, magiging positive J5. Tapos ay Y23 equal yan sa Y32. Ang 2 and 3 ay ito, negative J2.5. So, negative of negative J2.5. So, it is positive J2.5. Tapos ay Y ay, ngayon niya lang. Ngayon pa lang nila magdadala. So, Y4. Then ang 4 and 3, yun, negative J8. So,
So, negative of negative J8, so that is positive J8. Baka wala na basta tayo. Ano pa? Y42. Y24. Y24 ay equal sa Y42. Alin yung Y42? 4 and 2. Ayun, negative J5. Negative of negative J5. So, that is positive J5. Okay na kaya to? 2, 6, 12, 16. Ayan, okay na. So, ilalagay na lang natin ito sa Y bus. Stay 1 foot po. Ilalagay natin ito sa Y bus. Ay, ang subject So, ito ay, again, ilalabas natin yung J para pag nilagay natin sa calculator ay walang J. Y11 natin is negative 9.8. Tapos ang 1,2 ay 0. 1,3 ay ang klase ko kasi sa kanila dito si ang 1,4 ay tama dapat 5. Tapos ang 2,1 sa bayan 0. 45 na lang ako. 2,2 ay negative Ano na, wala na. Doon namang 5 lang ako. then 2,3 ay 2.5. 2,4 ay 5. Sabihin niyo pag may mali ha, ang 3,1 ay 4. Ang 3,2 ay 2.5. Ang 3,3 ay negative 15.3. Ang 3,4 ay 8. Ang 4,1 ay 5. Ang 4,2 siya na 4,2. magagaling na nga matigil Ang 4,3 ay 8. Ang 4,4 ay negative 8. Yan. So, meron na tayong Y bus. Sige, screenshot nyo muna kung wala kayong ano. kung nga alam bakit mo Wala na tayong screenshot. Sige. Meron ba sa inyong calculator na kaya ang 4x4 matrix? Meron sa inyo? Kaya raise ng kasi hand? magaling si na yung Thumbs section up? 2 Wala? yan yung dating section 7 Parang wala ay nga hindi yata. ko rin na Hindi, meron ano eh. Merong mga calculator na kaya ang 4x4 pero pero kung compare hindi naman pwedeng gamitin sa board exam yun. Kaya hindi pwede. So, ang gagawin natin ay Excel. Yung also, Sa Excel, ganun lang din ang gagawin. oh Pwede naman, pwede naman, ako nakatakot ko sa inyo. Kita ba yan? So, lalagyan mo lang yan dito. Ay negative 9.8. 0, ilalagay mo lang yan dito. Sa Excel, hindi ko lang alam kung anong limit nito, pero kung ilan yung kasi sa Excel, hindi yun ang ano. Ilalagay mo lang yan dyan. So, ang problema lang dito, pag ikaw ay nagkamali, mong ginaganyan Ayan. So, ito yung ating Y bus. Gusto natin ay ang Z bus. Pag given ng Z bus, so ito ay 4x4. Equal natin yung kuha tayo ng 4x4 din kasi yun ang 4x4. Ang inverse ng Y bus ay di Z bus. Kung ano yung size noon, yun din ang size niyan. So, equals, ilalagay mo M inverse, tapos ay, i-click mo yung array, tapos ayan, tapos ay, control, shift, enter, ayun, ayan na yung ating, hindi pwedeng Z-bus kasi kailangan pa yan ng J. Hindi pa pala ito yung Z-bus. Ito lang yung inverse nito. Kung ano man yung value nito, ano mo lang yan. I-multiply mo ng
Ay, hindi. negative J. Kaya magiging positive lahat ito. Ayan, magiging positive lahat yan. Okay? Sige, papayan mo na natin ito. Ay, Ito ang sagot natin. Wala naman akong ilalim. Ang design one nila na yung sa Meron ba hindi pa na? Kapag ka nakuha mo yung ang pumasalan bawi ay may so kung ano man yung nakuha mo na sagot dyan, i-multiply mo lang yan. possible, malaki ang sensitivity sa I-multiply mo ito na kung ano man yung sagot mo dyan, i-multiply mo na ang negative J. Tapos yun na yung iyong Z-bus. So ito na yung ating Z-bus. Ay, hindi ko pala lang. So pwede mong ilagay na yan dyan. Or pwede rin na J na yung nandito sa labas. Pwede mong isa-isahin or pwede na sa labas yung J. Ako nga kukuha ng PH. Hindi ko na mag-design. May design ko. Ay, hindi ko malimang magkaan. Thesis ang aking. Kasi sigurado naman may mag-picture. Isa lang. Ay, dalawa lang. Isa. Pag may design naman, dalawa kayo. Pag may design pero hindi. So ito na yung ating sagot dun sa Z-bus. Meron ba tayong question bago tayo mag-proceed? May question? Tanong? Wala. Ito na yan. Okay, ano yung ating same procedure lang naman yan. Except that mas malaki yung size niya. So para din sa Excel, ang ating command ay equal sa M inverse. Tapos lalagay mo yung kung ano man yung array dun sa Excel. Tapos ay Control Shift pag nagsasabi ng tone na yan. Ayan. Ano na siya, Prof? Ayan. So, pag gagamitin mo yung Excel, i-equals mo yung pipiliin mo yung array na pipiliin mo yung 4x4 kasi 4x4 yung i-inverse mo, tapos M inverse, tapos pipiliin mo yung array, tapos ay control shift enter. So meron ba tayong question? Tayo mag-proceed. Thumbs up nga kung walang question. Pwede kaya siya magdala ng multiple yun. Madaming calcio. Okay lang naman. Pero sa sa exam hindi naman tayo magpapagawa ng 4x4. 3x3 lang sa exam dahil hindi naman pwede magdala kayo ng laptop. Hindi naman pwede. So, hanggang 3x3 lang ang exam. Ito lang, pinakita ko lang na kahit ilang bases pa yan, kahit 5x5, 10x10 bases, kakayanin ng Excel yan. Para lang just in case lang na kailanganin yung some other time kung may pagkakataon, hindi alam mo din. So, yan yung Z-bus. So, ito yung ating unang method. Kasi yung ito yung nagawa na natin yung Thevenin's method. Then, yung Z-bus method ay ito na. Ito na yung Z-bus method. Ito yung ating
fault analysis using ZBus. Ito yung ating equation. So, kung mapapansin niyo, ito yung lang din yung ginamit natin sa Thevenin's. So, ito yung kanyang formula. So, ito lang din yan. The fault current is equal to EA over CTH plus CF. Yan din yan. Ito din yan. Itong ZKK na to, ito yung kanyang CTH. So, ano yung ibig sabihin yan? Itong K na to ay kung saan nangyari yung fault. Halimbawa, ang tinatanong ay ano ang fault? Nangyari ang fault sa bus 2. Halimbawa, so ang mag-equation mo is I2 na fault current. So, ito ay EA over J22 plus J2. So, yung J22 na yun, saan ba yun? Yan. Itong J22 na ito, yan yung nandun sa ZBus. Dahil wala kami kasabay na Yan, ito. Yung sa isang yung sa isang X-class. Halimbawa, ito. Kapag ang fault ay nangyari sa bus 1, ito ang iyong CTH. Kapag ang fault ay nangyari sa bus 2, ito yung CTH mo. Kapag ang fault ay nangyari sa bus 3, ito ang iyong CTH. Kapag ang fault ay nangyari sa bus 4, ito yung iyong ito ang iyong CTH. So, kumbaga, kung maalala nyo dati doon sa ating previous example, ang previous example natin ay ito. Where are you? Where are you? Layo. Ang ating previous example dati, yan. Dito, ang ating previous example na yan, ito. Ito yung ating previous example. So, meron tayong ang tanong ay, pag ang fault ay nangyari sa bus 3, ano yung fault current? Kapag ang fault ay nangyari sa bus 2, ang fault ay nangyari sa bus 1, ano ang magiging fault current niya? Ang ginawa natin ay, kapag nangyari yung fault sa bus 3, gagawin natin yung drawing ng impedances. Kukunin natin yung CTH isa-isa. Then, saka natin i-apply yung formula. Nung nangyari ang fault sa bus 2, dinrawing natin ulit ang CTH. Yan. Nung nangyari ang fault sa bus 1, dinrawing ulit. So, dito sa ZBus method, hindi mo kailangan i-drawing ulit lahat palagi. So, ang gagawin dito ay, pag nakuha mo yung ZBus, yan na yun. Kahit sa bus pa mangyari ang fault, available na yung CTH. So, yun ang advantage ng ZBus method. Ang problema lang sa ZBus method, pag nagkamali ka ng ZBus, ay mali na din lahat. Whereas kapag yung sa Thevenin's method, kung nagkamali ka dun sa isa, nagkamali ka dun sa fault at bus 3, possible na tama ka naman sa bus 2 at bus 1. Dito, pag nagkamali ka sa ZBus, mali na lahat yan. Yun nga lang, mas madali ito, mas mabilis. So, ito yung ating, so kung saan yung nangyari yung fault niya, readily available na yung sige. So, ito yung ating same example natin na pinahanap yung fault current kapag ang fault ay nangyari sa bus 3, sa bus 2, at sa bus 1. So, dito, ang gagamitin natin ay ZBus method. So, solve nyo muna yung ZBus. Sige. Solve muna ako ng ZBus dito. So, ito ay 3 bus system. So, meron ka dapat 3x3 na ZBus. Okay? Meron ba tayong tanong? Bago tayo question? Thumbs up na kung okay naman. So, pwede naman madaming calculator. Kaya lang, sapat na yung isa. Pero kung gusto nyo, okay lang yun. Sige. So, solve nyo muna yung ZBus, then solve natin yung fault current later. Sige. Solve muna ako ng ZBus nito. So, siguro,
kaya gato ng 5 minutes siguro. Sige, 5 minutes. Or 10 siguro. Sige. So, solve nyo muna din, pakichat dito ng inyong sagot, ha? Yung CBAS, kailangan mo muna ng YBAS, no? Mag-YBAS ka muna. Tapos saka mo makukuha yung CBAS. Then, ito ay kunin mo muna yung kanyang admittances. So, atin lang mali. Seminar. Oh, may pinag-shower lang sa bukas. Yeah. So, ito yung ating CBAS. Ayan. Tama ganyan. 0.16, 0.03. Ayan. So, ito yung ating CBAS. And then, madali na natin yan makuha yun. So, ibig sabihin, ito yung ating Z1 lang. Ito yung ating Z2. Then, ito yung ating Z3. So, pag ang fault ay nangyari sa bus 3, ang fault current natin is 1 angle 0 over ang CTH natin sa bus 3 ay J0.24. Ito. Plus, ito ang ating ZF. Plus, 0.24. Tapos yung fault current sa bus 2 is 1 angle 0 over, ito naman yung Z22. 0.24. So, ito yung ating I1 pala ito. I1. That's 1 angle 0 over J0.16 plus J0. So, ano yung magiging value natin dito? Solve muna ako na rin. So, dito hindi natin kailangan i-redraw palagi yung mga elements kapag CBAS. Ang problema lang dito, pag nagkamali ka sa CBAS, mali na yung fault current mo lahat. Mag-package ka na. Kaya ano chat dito ang ating sagot. Hindi mo alam, hindi mo natanda o ikaw, yung hindi ang may natandaan doon. O, Angeline. Sagot natin. Pa. Sana kayo naka-aga-aga ng Trip. contest game. Tapos, yan, sa polar axis. O, tanda mo na rin. Yung sinasabi, pi over 2n ay only kapag given ay Hindi all taking siguro Sign. sila. ng n theta. Close. Pag sign function, pi over 2n. Pag cosine, polar Mas axis. Jack, kausap ko na. Okay, Sabi nga, ilang hindi daw tigil, kapag bawat Jack sa atin. Dahil hindi nakapalagay. 360 divided by At paano yun? theta, so 1. Kasi yung nga, baka April So, 8. yung isang petal na Baka yung kasabay nila. Nakakasabay so, mo plus 120 degrees. So, Lugi ka ngayon. Okay, oh. Plus 120. So, Iba, hindi ko yung isang sama naman siya sa pangalan doon sa Oo. marami to. Ang length ng petal 2. So,
Only 12. Yan. 12 out of 36. Ay. Wapa kills ako. Ulit. Hindi na ako totoo pang 3.125. magsasabi. Saka Basta ay- ginawa ko ang itigon. Ito ay mga naka-per unit yan. Sabi ko may ulisa Ito naman sa ay midterm class. 2.5. Oo. All okay. At may ulitan pa uli, pag hindi pa uli pumasa ng midterm class. 2.5. Oo. Gusto ko. Pearson sa tinitag. Saba. So ito pagka halimbawa kailangan mo ng actual, hindi i-multiply mo lang yung Times per unit sa 18 high weeks. base. Kung sakali lang na kailangan mo ng actual. Times So, ayun ang ating para dito 54 sa plus 54 balance plus fault 54. analysis. Oh, ilan? Meron ba tayong tanong bago tayo mag-proceed? Sana na-solve nyo yung sa ZBAS. 54 times 3. So itong dalawang ito ay i-series mo muna bago mo kuhain yung admittance. 162. Meron tayong tanong bago tayo mag-proceed. Kasi na yun. May thumbs up nga kung walang question. Summer. Yan. 9 nga. Kasi Manuel lang yata ang walang 9 per week. ang walang tanong. Yung iba, Parang hindi, magiging 27 hours. yung iba, wala na. Hindi. Hmm. Ano ka log? Yan. Sigurado kayo ha. 6 hours. So ito yung ating para sa balance fault analysis. Okay, so meron lang akong para doon sa hindi naka 27. para doon sa sa ating sa etap So yung iba ang ginagawa pag halimbawa ay Sabado pa ako. halimbawa may yung mga paggagawa ng case scenario. Yung iba ang ginagawa ay dino-double click na lang ito tapos ino-open. Pwede naman yun, wala namang problema doon. P6 Ang lang. ang Ay, 6 ah, lang ako ang ano lang doon is pag madami na yung mga case scenarios mo, mga 10 case scenarios na yan at saka marami ka ng mga kailangan i-open ba, maraming breakers na kailangan naka-open or naka-close. Ang magiging problema lang doon siguro is pag nakalimutan mo i-open yung isang dapat na naka-close, ma-apektuhan ng iyong system. Although, yun lang magiging problema doon. Kaya lang, pagka mas madali kasi dito, pagka gumawa ka na lang dito ng case scenario. Hindi, isa nga ang gusto ko. Hindi para 12. Halimbawa ay ito, CB1, i-open ko yan. Ako Halimbawa, sa NEU ka. yun yung case 1 halimbawa nawala ang kuryente sa sa grid, i-open ko yan. Apply natin, tapos okay. Tapos pagka niran ko yan, Pwede hindi kilala ng naka-open na yun. Matrix sa NEU. Baka nakakonect automatic. Magra-run mo yan, i-run mo yan, tapos yan. So mamaya natin i-edit. Oo, I can do it. So halimbawa ito, para pag normal case naman, di i-run mo ulit. Pag niran mo ulit, Ayaw, hindi kilala. yan. Hindi kilala. So dito pagka halimbawa ay ang problema kasi doon, ito pag simple lang yung mga case scenarios mo, paano pag marami kang kailangan na i-open na mga breakers, hindi natin yan, hindi na, medyo mahirap na yung isa-isahin na, alin ka nga din ang dapat naka-close, alin nga din ang dapat naka-open. Whereas pag meron ka dito, madali mo na lang ma-switch yan. Okay. So, yun ang isa. And then, halimbawa, nag-run ka dito. Nag-run ka dyan. Tapos ay yan. Pagka merong mga naka-violet na yan. Violet ba ito? Violet. Ibig sabihin nito ay naka-marginal. Ito, 95.93, 95.93 yung kanyang voltage. So, ibig sabihin yan ay under voltage. Ito yung alert view. So, makikita mo dito yung alert view. So, nakalagay naman dito kung ano yung bawa, cable 1 ay overload, tapos overload yung cable 2, tapos under voltage yung mga
buses. Yan. So, pwede natin yan i-edit. So, halimbawa, ito ay lalagyan natin ng capacitor. Pag ito mga under voltage na yan, makikita mo siya dito sa yung kanyang mga alert yan. Ito. Pag yung marginal, ibig sabihin, ito yung kulay na violet. Hindi magmadradini eh. Ito yung kulay na violet, 95%. Pagka naman yung critical ay 100%. Ito ay para sa loading. Pag bus voltage, ang ating marginal ay 102 at saka 98%. Pwede mo itong baguhin. Kaya lang, parang ito yung naka-default. So, depende kung anong tawag doon. Kung anong nasa guidelines ng nasa distribution code, ay ganito dapat ang voltage. Pag ganitong voltage, under voltage na yan. Pag ganitong voltage, over voltage na yan. So, pwede nyo naman ito i-adjust. Pero ito yung naka-default. So, ito yung muna yung gagamitin natin. Pero pwede yan i-edit. Pwede mong palitan yan. Halimbawa, sabi mo, pag ito ay 101 marginal na to, pag ito 104 critical na to. So, pwede mong baguhin yan. Pwede mo i-edit. And, tapos, halimbawa, ito nag-under voltage itong bus na to. Pwede natin yan lagyan ng capacitor. So, yung size ng capacitor, edi kayo yung magsasizing yan. Nilagay mo niya ng capacitor dyan. Pwede natin yan dyan. So, ito, pag niran mo yan, di naka-0 M bar yan. Pag niran mo yan, mag-error lang naman yan. So, nakalagay dito, capacitor per bank is equal to 0. So, i-edit lang natin yung capacitor natin. Halimbawa, ito hindi to trial and error na kung ano yung gumana issue na yun. Hindi. Kasi dapat i-compute yan. Kino-compute yan kung ano yung size ng capacitor na ilalagay na. So, pagka niran mo, tapos ay nag-96. So, nakakulang pa. So, yan. Sabi natin ng 2. Ito pwede rin number of banks. Pwede. Pag niran mo, ayun. Ganyan na siya. Pasok na siya doon sa hindi na yan under voltage. So, nag-98% na yan. So, hindi na yan under voltage. So, ito naman, pagkahalbawa nitong mga may pula yan, meron kasi dyan na yung sa yung AWG na size wire. Para sa feeder. Yan. Ito yung mga lagay natin dyan. Bagal. Ay, pagkabagal. Hindi naman nawawala internet. Bagal naman na rin. Iyan na nga. Diyan pa kayo? Diyan pa? Connected pa? At ayaw niya anyway, ito sa halimbawa, pag ito ay i-edit mo, dito, pagka kasi yung length naman ang nandito. Pag punta mo dun sa library, titignan mo kasi dito kung ano yung pwede mong ilagay. Yan ay nilagay dito itong keratin nito. So, ang size niyan is 4 or 0 na AWG. Kasi meron niyang ampacity. Kapag yan ay nilagyan mo ng hindi pala siya baka pwede nating itaas yung size niya. Ano yung size nitong AWG. Ayaw niya to.
Pwede na po mag-indicate for term 1, beta, So, for cosine 6. yan. Pwede na kaya ito. Tayo 1, 6. Then sin u ang Single face pala to. from 0 from pi negative pi over 6 hanggang pi over Yan, siguro to. So, na yung sin to the beginning, sin pi na beta, and sin 180 is ano to. minus negative plus. Just sin negative pi is diba, dalawang pi over 6, which is pi over 3. So, na yung pang ano pala to. Okay, did you get it last? Figure. So, Ito figure. para hindi po Anyway, halimbawa ito. Halimbawa lang. Ano ba ito pala kasi? Lumiit. Yan. Halimbawa ito, pagka halimbawa nakalagay dito is 4/0. Pagka yung feeder ay 250 yung amperes. Pagka halimbawa gusto mong lakihan, tataasan mo lang yung kanyang wire size. Dito, pagka nakalagay dito, so tataasan mo lang yung kanyang wire size. Halimbawa, ginawa mo. So, dapat ito ay ano, may nakalagay ka dyan na ano, na kung ano yung ito. Kasi wala. Halimbawa, ito, 250. Tapos 300 yung ginamit natin. Tataasan natin halimbawa yung kanyang pwede mong itaasan yung kanyang pwede mong taasan or ni-retain natin yung size na 4/0. Pwede natin siya gawang dalawang conductors. Niran natin nangyari. Yun. Hindi na siya wala na yung alert. Yung cable 1 na yun. Wala na yan dito sa nakalagay dito sa wala na yung yung cable 2 na lang. Yung cable 1 ayos na natin. Pwede kasi yan halimbawa kung halimbawa ang capacity ng wire ay 300, pag ginawa mong dalawang conductor, edi 600 na yung kanyang capacity. So, dagdagan mo lang siya ng number of conductors. Yan. Tapos, pwede rin na naman ito. Tataasan natin yung kanyang wire size, about 250. Kung gagana yan. Ayun, hindi pa din. Pwede baka susunod ulit. 50. Para ma-consider pa naman yung iniwan dito sa ilalim. Ayun, okay na yun. Ito namang itong generator na ito, kasi nagsisiro yung kanyang megawatts. Kasi may supply naman tayo dito. Pwede na rin natin yung hindi okay na rin. Kasi may grid naman siya eh. Pag ang nilagay natin dito ay yung case 1 na open yung grid, niran natin ito. Yan. So ulit. So na yung kanyang Ito kasi ay ang nalagay dito. Ang kanyang rating ay 7.5 megawatts pero ang operating niya ay 12 megawatts. So kulang. Ganun nilagay natin dito ay ginawa natin itong 15. Ginawa natin 15 megawatts. 15 megawatts. Niran natin ito. Ayun. Ito na lang yung ating 15 megawatts. So, okay na yun. Kasi hindi na yan kaya lang ito, ang nangyari ay nag-violet ulit. So, pwede natin i-adjust yung sa transformer. Sa transformer, yung sa rating, pwede kasi yan na ilagay mo dito sa top. Sa top,
Sabi natin, halimbawa ay negative 2.5. Yan. So, kung maalala niyo yung setup ng transformer, ayun. So, yun na yan. Maganda ba okay na. Ito lang. Maganda naman siya. I-adjust lang natin ito. Ay taasan natin ng kaunti yung kanyang size. Gawin natin ito. I-run natin. Ayan. Okay na. So, pero laruin nyo lang yung ating kung ano yung mga possible na solution dun sa ating gagawin. Ayan. So, ito naman, ang dami nito, marami itong pero yung mga basic lang muna ang ating gagawin. Itong short circuit ay sa ano pa ito, sa sunod pa. Itong arc flash, hindi pang pang PEE na to, itong mga to. So, ito lang, power flow lang at saka short circuit. So, meron ba tayong question bago tayo mag-end? Meron ba tayong tanong? Ay, nga palang yung may question ba doon sa ano ba tayong tanong? So, yung nga pala, yung group leader, i-present nyo yung inyong ginawa. Siguro mga tig 2 minutes lang. Makita lang natin na gumagana na. Sige, simulan natin mamaya. So, 8:30 ha. Sino yung una? So, group 1 na lang muna ha. Group 1 na lang. I-stop presenting ko na to. Tapos mag-present ang group 1 to 10 ng tig 2 minutes lang para lang makita ko kung ano. Kasi hindi ko nakita nung last time. Right? Sige. So, group 1, simulan nyo. Tapos, 2 hanggang group 10. 2 minutes lang para makita ko lang na kung anong progress nyo. Kung wala naman, ano gagawin natin? Sa ano pa naman, sa submission pa naman ay sa 29. Sa April 29. Sige. So, sige, wait lang. Bali, sir, are po yung amin. Asan? Ito po. Ito po yung original na case. Yung support po dito sa load na ito ay yung generator. Tapos ito po ay dito. Ito yung run. Yan po. Tapos kapag naman po kore ay sarado yung ating wala tayong generator. Tapos i-out natin. Ay ganito po. Yan. Ganyan po, sir. Tapos kapag po walang transformer, yung parang hindi po siya nagana, ay ganito po. Tapos, pa natin ito. Run. Na, ganyan po, sir. Yan lang po, sir, yung progress po namin sa ngayon po. Okay, sige. Yung next group.
Kasi na yung group 2. Ano lang, dire-diretso na dahil group 2, tapos 3, 4, Third quadrant. 2 minutes lang each. Kita ko lang yung Parang simple Batman. Asa na yung group 2? Iba ang Wala. sagot sa O, group area three. common to both. Iba ang sagot sa area inside Bardo, iba outside circle. At iba pa rin ang sagot sa area outside. Hello po sir. So ito po yung aming progress so far. So ito po yung normal na operation na grid supply po yung main na nagpo-provide. Kasi ito medyo inaayos pa po namin gawa. May lumampas na ng 100% gawa po nung capacitor. Tapos po, ito naman po ay contingency 1 na wala po yung transformer 1. So sa transformer 2 po dadalo yung kuryente po. So ang ginawa po namin, tinaasan po namin yung rating nito dahil hindi niya kaya yung unang rating na ginawa namin. So yan po, in-adjust po namin to. Naglagay po kami ng capacitor dahil nag-under voltage po. So pangalawa naman po, transformer 2 yung wala. Same lang po, in-adjust po namin yung rating nitong T1. And yun, nag-match na din naman po yung sa capacitor. Tapos last day, ito po ay in progress pa po na wala po, purely po sa generator lang yung pero in progress pa po siya. Hindi pa po namin na-adjust. Yun lang po.